Hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Masaya po ba lahat? Amen. Ang lahat ng masaya ay tumayo at pumalakpak sa ating Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Lord, purihin ka, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa umaga ito na tunay nga po, Panginoon, na kami po, Panginoon, ay sa pagbabayan ng Santong Espiritu, O God. Kami po, Panginoon, sa umaga ito ay lalapit sa iyo, Panginoon, upang kami ay magpuli
manalangin natin ang kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, na sa pamamagitan din niya ay nakamit natin ang ating paglapit sa pamamagitan ng pananampalataya tungo sa nararapat na kabaitan ito na kinatayuan natin ngayon at magbuli tayo salig sa pag-asa ng kaluluhan ng Diyos. So sa oras na ito, patuloy natin sabi na po si Pablo, dahil may kalayaan tayo sa ating pakikipag-isa kay Kristo, patuloy tayo gumamit sa Kanya. Tuloy natin hayaan, pasalamatan ang mga ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Ating gawin nila ang pagkakalitan ng Panginoon sa oras na ito. Yeah.
Magandang umaga po muli sa ating mga kapatid. Tunay po na napakabuti ng Diyos. Ngayon ay first Sunday of May. Mga ngalahati na po tayo, malapit na naman Pasko. Para sa may mga work yan, malapit ng Pasko ulit. Salamat sa Panginoon. At sa umagang ito tayo po ay magpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng mga pagsubok, sa mga tagumpay na ating naranasan sa loob ng isang linggo. Alam natin, sobrang init, di ba? May pa lang tayo dahil pwede pa po tayo mamay-pay habang mainit kasi doon sa impyerno talagang wala na. Kaya pagsikapan natin na ang ating mga kaluluwa ay mapunta sa langit. Amen po ba? Amen! At sa umagang ito, sino po ang nais na magpasalamat sa Panginoon? Amen, si Brother Aldrin. Purihin ang Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Praise God. Amen. Una-una, kailangan kong papasalamat ko sa ating buhay na Diyos. Dahil sa totoo lang ako man po ay makasalanan. Talagang mahal pa rin ako ng Diyos. Marami man ako mga nagawang kasalanan. Lagi niya pa rin pinapaalala sa akin na lumapit ako sa kanya. Banggitin ko ang pangalan niya. Pupurihin ko siya. Akin pong laging iniisip sa Diyos na sana gamitin niya ang buhay ko. Ang natitira ang buhay ko. Siguro tama na siguro yung mga kasalanan na nagawa ko. Tama na siguro na ginamit ako ng Diablo o ng Satanas. Tama na siguro ang mga araw na yun. Siguro naman Diyos naman ang gumamit sa akin. So yun, muli ko pong pinapasalamatan na ang tubuhin ng Diyos sa mga araw na ito. So yun lang po. Amen. Talagang lahat naman po tayo ay makasalanan. Kaya lang kailangan natin magbalik loob sa Panginoon upang tayo at habang bata pa tayo, habang mahihinga pa, gamitin natin ang ating mga buhay para maglingkod sa ating Panginoon. Amen po ba? Di ba maganda yun na habang malakas pa tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Huwag tayong pa-petek-petek na lang dyan na ayoko, nahiya ako kasi hindi ko kaya. Pero kaya natin yun sa
dahil sa ating Panginoon. Amen? O, sino pa po ang nais magpasalamat? Amen, si Sister France pala. Sorry. Ayun, sis. Ayun, isang pagpalang umaga po sa bawat isa. So, ilang beses na rin po ako nag-church. Ilang beses na rin po ako na dapat tatayo at magpapasalamat sa Diyos. Ayun, so, it's been a while. Hindi lang talaga while kasi taon din. Dati po akong sa isang church din na ganito. May mga minister din po ako. So, dahil sa tumitingin ako lagi sa mga kasama ko, the way kung paano nila ako i-judge, lagi ako natitisod. So, nagbabackslide ako. So, ilang beses ko itong dinadaanan na parang lagi may nagtatap sa likod ko na, anak, bumalik ka, kailangan kita. Kasi, recently, ang dami kong pinagdadaan ng stress, depressions, anxiety. Pero ramdam ko yung yakap ni Lord every time na halos sumusuko na ako, halos dumating yung point na nagkukumit na ako dahil hindi ko na siya kinakaya. So may times na iniiyak ko na lang, nararamdaman ko yung presence niya na huwag akong mawalan ng pag-asa. Kasi andyan siya lagi kung maalala at gabayan ka. So, lahat ng pagsubok na pinagdadaanan ko, pinagpapasalamat ko. Kasi yun yung source na para maging matatag ako, na malabanan ko lahat. So, andito ako, nagpapatotoo at nagpapasalamat sa lahat-lahat ng binibigay na pagsubok sa akin ng mahal na Diyos. At muli niya po ako wini-welcome at tinatanggap sa buhay niya. Kahit nagkakamali ako sa maraming beses. Yun po. Thank you. Amen. Talagang tayo po lahat ay magpakatatag. Huwag natin isipin yung mga ginagawa ng iba. Pagkus, tingnan natin ang mga kabutihan ng Diyos na ginawa niya sa buhay natin, di ba? Alam natin ang Diyos ay kasama natin. Ano ba mga pagsubok, mga stress na nararanasan natin. Ang Diyos andyan lang, naghihintay sa atin. Amen? Si Sister din ang sunod. Amen? Puri ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Gusto ko talaga magpapatuo sa Panginoon. Alam niyo po sa Maynila, kung nakatira kayo sa Maynila, maya ang tunog ng ambulansya at bumbero. Talagang matatakot po kayo kasi dahil may heat stroke. Pagka dumadaan ng ambulansya, siyempre maingay. Nandun yung panalangin ko, Panginoon, save that soul. Parating ganon. Kagabi, nandun kami sa Taana Market. Nagkakagulo yung mga bumbero na naman. Sunod-sunod, ang ingay. Sunog dito, sunog doon, kung saan-saan. Napakahina pa po ng pressure ng tubig. Buti na lang po, hindi mahangin. Kasi pagka mahangin yan, mas maraming madadali. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nakilala ko siya. Dahil kapag nakilala mo ang Panginoon, nandun yung pag-iingat ng Panginoon sa buhay mo. Hawak niya. Hindi man natin kontrol ang ating sarili, pero kontrolado ng Diyos ang buhay natin. At alam niya na parati natin siyang kasama. Kahapon po, habang ako'y nakaupo, nanonood ng Frontline Balita, nararamdaman niyo naman po yung init ngayon. Tumanda ako, nagkaedad ako ng 72, never kong na-feel itong init na ito. Na kung minsan, ang sarili ko, gusto ko na lang matulog ng matulog. Nung na-flash doon po sa balita, nakita ko po ang daming mga nangyayaring kalamidad sa buong mundo. Ang Amerika po, ang Canada, halos ang mga estudyante nila sa paaralan ay nagrarally, nagrarayot, nakikipag-away sa mga pulis para lang sa Palestine. Magulo na po ang mundo natin. Ang party ng mga Middle East po, party ng Europe, binabaha na po sila hanggang
floor ng kanilang mga bahay. At nakikita po natin, ito yung mga palatandaan. Naiyak nga po ako eh. Sabi ko, Lord, talagang malapit ka nang dumating. Kailangan na kaming maghanda. Kailangan namin i-prepare ang aming mga sarili. Kung titingin tayo sa tao, matitiso tayo. Hindi tayo perfecto. May kanya-kanya tayong kahinaan. Pero kapag tayo ay tumingin sa Panginoon at naglingkod sa Panginoon, doon mo makikita yung tinatawag na kapayapaan sa puso mo. At doon mo makikita yung kapangyarihan ng Panginoon na kumikilos sa buhay mo. Na hindi ka mamumblema na, Lord, wala na akong pera, Lord, ang hirap ng buhay. God always provide. Tandaan niyo po yan. Hindi ka iiwanan ng Diyos. Alam niyo po ba, sa tagal-tagal ko nang naglilingkod sa Panginoon, wala pa akong Kristiyanong na nabalitaan na namatay sa gutom. Meron isa namatay sa kabusugan. Kaya huwag mo sasabihin na ang Diyos na pinaglilingkuran natin, hindi makapangyarihan yan. Alam niya. Alam niya yung pangangailangan natin. Ano nang dapat natin gawin? Yung mga pangako ng Diyos, pangawakan natin. Yung binabasa natin sa Bible, angkinin natin yun. At yun ay mangyayari sa buhay natin. Pero kapag yung binasa natin, tapos binaniwala natin, tapos yung paglilingkod natin, hindi totoo sa Panginoon, kahit anong ihilingin mo, hindi darating sa'yo. Pero sabi nga, commit yourself in the Lord and He will give you the desire. Hindi po singular yung desire. Desires. Plural, marami. Ano man ang hingin mo sa pangalan ng Panginoon, ipagkakaloob niya sa'yo. Trabaho, love life, financial, kagalingan, lahat yan. Ipagkakaloob ng Panginoon sa tamang oras, sa timing niya. May time lang ang Panginoon eh. Nakikita niya, si sis, maski na meron siyang problema, nagpapatuloy siya sa Panginoon. Hindi niya ako kinakalimutan. Pagkakaloob ko yung kanyang hinihiling. Kaya doon ko nakita na kapag yung mga pagsubok na sinabi ni sister na uncertainty, yung mga anxiety, yung mga depression, dumarating sa'yo, hingin mo sa Panginoon yung kapayapaan. Kasi yung mga bagay na yun, lahat yun ay matatabunan ng kapayapaan at pagkakaloob ng Diyos sa atin. Kaya salamat sa Panginoon, linggo na naman, at nakakatagpo natin siya. At nandito siya, ina-acknowledge natin yung banal na Espiritu ng Panginoon. Hindi dahil sa katalinuhan natin, hindi dahil sa kayamanan natin, hindi dahil sa kalakasan natin, kung hindi manghawakan tayo sa banal na Espiritu na kikilos sa buhay natin sa araw-araw. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil napakabuti niya. Napakabuti talaga ng Panginoon. Kaya ihanda natin ang ating mga kaluluwa sa pangalawa niyang pagbabalik. At sana lahat tayo, pinagpipray ko, na tayong lahat ay magsama-sama na sasalubong sa Kanya, na walang maiiwan sa atin. Kasi kapag naiwan ka at naiwan ka rito, dadanasin mo pa yung tribulation na pinakamatindi. Kung ngayon mahirap na, 7 beses na mahirap ang dadanasin natin kapag tayo naiwan. Kaya, ang dalangin ko po, patuloy lang tayo. Kahit may pagsubok, kahit may hirapan tayo, magtiwala tayo sa Panginoon. At makikita nyo, gagawa ng Diyos ng mga hamang-hamanghang bagay sa buhay natin na hindi pa natin naranasan sa buhay natin. Simula nung tayo pinanganak. Kaya, tinataas ko po ang Panginoon sa inyo. Niniwalhati ko po. At lahat ng talumpay ng buhay ko, binabalik ko lahat sa Kanya. Pati kagalingan ko, inaangking ko, binabalik ko po lahat sa Kanya. Kasi napakabuti niya sa buhay ko at sa ating lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Amen. Puri ng Panginoon. Ganun po kabuti ang Diyos sa
buhay ng bawat isa sa atin. Alam natin na hindi niya tayo pababayaan. Kaya kung mayroon pa po ay sa next na lang, i-reserve na lang po natin sa sunod na linggo ang ibang patotoo. At ngayon po ay ating ipag-pray ang ating mga patotoo. Yes, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa patotoo ng bawat isa, O God. Tunay po, Panginoon, na patuloy mo silang gabayan, Panginoon, at nawa, Panginoon, ay maging silbing halimbawa ito sa bawat isa sa amin, ang mga patotoo ng aming mga kapatid, Panginoon. Kaya maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Yes, Lord. At sa umagang ito, ay handa po natin ang ating mga sarili, ang ating mga ballpen, ang ating mga notebook, ang ating Bible, kung mayroon po tayong Bible dyan. Sa umagang ito ay makinig na po tayo ng salita ng Diyos. Sa umagang ito, nadadalhin ng ating tagapagsalita na walang iba kundi si Pastor Ron. Amen po rin ang Panginoon. Lahat po na nagmamahal sa Panginoon ay kumulak. Amen. Ito ho, mahalin yung mayaman, tapos nakapangyarihan. Saka yung mabuti talaga. Si Lord lang yun. Kasi minamahal natin yung iba. Hindi mo tayo minamahal. Mahalin natin yung nagmamahal sa atin. Dahil po natin pumayo, ito po yung ating text ko sa umagang ito. Efeso 2:8. Dahil sa kagandaang loob ng Diyos ay naligtas tayo sa pamamagitan ng ating pananalig kay Kristo. Ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa atin, sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong magawa at walang dapat ipagmalaki sino man. So yung basic na pinangaral, libong taon na. Ngayon, ang ating mong papaksain, yung dalawang uri ng biyaya at habag. Ito lang yung napakita natin meron pang isang biyaya at habag. Bago yan, tayo ay may panalangin talaga sa palayon po ang bawat isa. Biglang buksan ang aming isip, mata, hindi maging aming puso para ilagay ang tunay na salita. May dalang buhay, kalikasan, kasaganaan, buhay na kalugod-lugod sa iyong harapan. Kalwa po ang patuloy na may taas. Ang iyong lingkod ay gamitin mo at yung bayan mo upang lahat ay maging kalugod-lugod, sumasamba, nagpapasakot, at patuloy na iniligtas ng iyong kapangyarihan. Lahat po ng anak ng Diyos, nagsabi ng Amen. Kalapang po natin muli ang Panginoon. Ano po yung katangian ng habag? Yun po yung naliligtas. Hindi po yung alam natin. Pero kailangan din yung pagsisisi. Medyo nawala ko yung pagsisisi. Nangyari, naghanap tayo ng magsisisi. Bakit, no? So ano po yung katangian ng habag ng Diyos? Doon sa unang-una, ang tawag case 1 eh. Iyon kaligtasan ayon sa awak ng Diyos. Yun lang po talaga ang parang natin nalululot ako. Minaawa sa akin, ligtas ako. Ganoon po talaga, hindi ko pa naliligtas yung sarili ko. Nalululot na ako eh, para akong kakayahan eh. Ganoon po talaga yung maligtasan. Merong mahusay, mga pangyarihan, magliligtas sa'yo. Hindi 20 yung mabait ka na, baka mabait ka pa. Eh, lalo kang mapapahama kasi ang mabait, parang wala nang lakas eh. Mabait na eh. Sino yung pinakamabait na kilala nyo? Yung katabi nyo, tulog yan eh, napakabait yan. Pero nagilim ng horror, maingay. Ang pangalawa, hindi dahil sa gawa upang walang magmampulit. Kaya ko talagang wala tayong asa, yung kaligtasan lang natin, yung paraan natin, hindi mo katanggap-tanggap. Ang malungkot lang ko dito, sa biyayang ito,
hindi malinaw na pinaliliwanag kung bakit. Bakit maliligtas? Basta maliligtas lang. May pinakita lang na panganib. Yung dagat-dagatang apoy, kalawang kabatayan. Hindi na pinakita yung panganib sa kasalukuyan. SSS. Satanas, sanglibutan, sarili. At ang pinakamatindi kaaway, sarili. Ang pinakita na, problema ano, pumunta ka doon. Yan lang ho yung kaligtasan, ino-offer. Pero bakit kaya ililigtas? Hindi na ho yung masyadong pinansin. At yung nakalulungkot sa maraming Kristiyano. Naniniwala sila, ligtas na sila doon. Sa adik. Pero ba sa adik? Ligtas na talaga sa mga taong gusto makutangan. Marami pera sa brother. Tangan natin. Marami yung problema ngayon. Malinaw sa Galacia. Binigay niya kanyang sarili upang tayo ay ingatan sa kasalukuyang kasamaan nangyayari sa daigdig. Ano ito ba? So, tingnan ko naman natin yung paraan. Paano kung magkakaroon, matatanggap yung ganyang movie mong kaligtasan? Eh, paulit-ulit ko binabasa ito. Ikalawang Pedro, totoo. Totoo po ito. Nakaiwas na sa kasamaan ng daigdig ang mga taong kumilala kay Yesu Kristo na Panginoon at tagapagligtas. Naligtas ho ba? Sabi nakaiwas lang. Hindi pa talaga naligtas, nakaiwas lang. At tingnan, may karuktong pa. Ngunit kung muli silang maakit sa dating masamang gawain, tuluyang malupig nito ang magiging kalagayan nila, masahol pa sa dati. Sabi ko, parang paano ito? Ang klaseng kaligtasan ko. Aalisin ka lang sa, sa tinatawag na danger. Ngayon danger na yan, hindi pa darating na. Tapos babalik pa yung masama. Lalo kung babalik yung masamang spirito, may kasama pang mas masama sa kanila, ngayon na kalagayan. Nagiging masahol pa sa dati. Sino sa inyo naniniwala? Naliligtas o maliligtas yung naging masahol pa sa dati. Sino nangangaral nito? Ako. Sino na ito sa amin yung iba? Dati nangangaral niya, ganyan. Bigaya nga eh. Pero wala kahirap-hirap. Wala ka ng problema. Tapos nagsimba ka lang. Ay hindi pa ako maalis yung masasama, spirito, pati yung masasamang tao, masasamang balak, isipan, kung ano-ano, hindi pa sa mundo eh. Sana nung pinagkat natin si Kristo, ano sila? Yan ang sigurado, kasi wala akong nawala, inandagdagan pa nga eh. Ngayon, saan ba naligtas? Lilinawin mo natin ngayon ha. May talaro naman yan eh. Hindi ko lang malinaw yung maliligtas ka nga doon. Basahin po natin Romans 5:8. Saan maliligtas ang mga tumanggap sa Panginoon? Personal Lord and Savior. Romans 5:8. Ngunit pinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nang tayo ay makasalanan pa. So yun lang yung kaligtasan natin sa kasalanan. Pinadama niya. Katapos pinadama, binigay pa. Katapos binigay pa, sinong nilagyan pa ng simbahan, nilagyan pa ng gagawa, nilagyan pa ng pastor. Ngayon, verse 9. At ngayon, napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ito maganda ito. Lalo nang tiyak
na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Ano ibig sabihin? By faith, magpapatuloy ka lang. Niligtas ka ng kaparusahan, siya na ang pinarusahan. Naligtas ka na sa puot ng Diyos. Sabi ni Kristo, huwag kayo matakot sa pumatay ng katawan, kayo doon sa matapos, patayin ng katawan, may kapangyarihan magbulid ng kaluluwa sa impyerno. Dito, wala na tayong makatakutan doon. Kaya na, ang problema, ay baka bumalik yung masama. Ayaw ko lang bumalik eh. Baka na ngayon yan. Kaya isa pang solusyon, pupuntahan natin yung part 2. Yung ikalawang kahabagan, awa ng Diyos. Ang dalawang ikalawa, 3. Kapanganakan, kayamanan, at nananatiling kaligtasan. Dito tayo sigurado eh. Palakasan ng faith dito eh. Sa Taizong. Sabag ng Diyos, kaligtasan ayon sa awa. Basahin po natin 1 Peter 1:3. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesus Kristo. Yun ang sentro ng worship. Pinupuri yung Ama. Bakit po natin pupurihin ang Ama? Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y isinilang. Ano ang unang-una? Isinilang, hindi ko niligtas. Isinilang sa isang panibagong buhay na pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus Kristo. Sa akin ang ganito na, okay na yun. Nabuhay na si Kristo, binayaran na yung kasalanan ko. Pag nakasala, confess na ako. Ayan. Ay dito may karugtong pa. Meron pang pag-asa. Sabi po natin yung susunod verse. Na yan ang nagbigay yung pagkabuhay ni Jesus Kristo, ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa. Ano ba yung pag-asa? Hindi humaligtas na naman. Sabi diyan, nakakanta natin ang isang kayamanan walang kapintasan, di masisira at di pupupas. Wala kami sa kabila. Walang kayamanan doon. Tapos, ang kayamanan niya ay nakalaan sa inyo doon sa langit. Sa akin kung pakikinig ng Ebanghelyo, assumption eh. Pag maliligtas ka na sa baba, hindi naman siguro maliligtas ka doon eh. Basta doon ka lang, yun lang ang pinupunto. Hindi ka parurusahan. Pero hindi tinibiyak. Pupunta doon. Dito, tinibiyak na. Pagpunta ko doon, may nakaabang na kayamanan. Dakilang pag-asa. Hindi nauubos, hindi nawawala. O, ito po yung mas maganda. Ano ko, pag nakita niyo itong habag na ito eh, para kayo tumama, hindi lang sa sweepstake. Kasama na, loto na, sweepstake pa, nga-apple pa. Tingnan mo natin verse 5. Sapagkat kayo sumampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos. Ito yung paulit-ulit ko sinasabi. Hindi yung faith natin nag-iingat sa atin. Iingatan tayo ng kapangyarihan ng Diyos samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasan na kalaang ihayag sa katapusan ng mga panahon. So, kailangan ng lahat ng Kristyano. Merong nag-iingat sa atin. Ang tawag, power of God. Kapangyarihan ng Diyos. Hanggang kailan? Hanggang sa wala pa ang Panginoon. Kasi may mga problema ko eh. Kahit alam ko yung magkakasala kami. Ito lang mo yung pangalit pinuto sa atin. Kasalanan lang.
Moral value lang. Pero yung talagang bagong buhay, spiritual development, mga bagay na talagang gusto makita ng mga sa atin, wala na yun. So dito, ano ang kagandahan dito? Hindi ka lang maniligtas, mananatili kang ligtas. Yung gusto ng Diyos yung kahabagan. Amen ba? Kasi natin palakpakan yung programa ng Diyos sa kahabagan. Meron ng kapanganakan, meron pang kayamanan, at nananatiling sa ligtasan. Sabi ko, parang talo kami ng mga baptism. Once saved, always saved. Nakita ko to, talo namin sila. Kasi hindi lang sa yung gusto ng Diyos Gusto ng Diyos, ipanganak ka. Ano nangyayari sa pinanganak? Inaalagaan, nagkakakulo yung mga tao sa baby. Yung pinakalamaan. Pag umiyak ang baby, natatalang-talang. Dito sa kapila, pag pinagong mo si Kristo, maglilibot ka. Dadasal ka. Papakabait ka pa. Hangayo ka pa. Dahil mong gagawin. Ang tawag sa'yo, alipin. Kasi tinanggap mo si Lord, personal Lord and Savior. Ano yung Lord? Panginoon. Anong ginagawa sa Panginoon? Pinagliling ko lang. Ay, yung baby. Pinagliling ko lang pinanay. Ay, tatay. Ito nga iihikan Patuwa naman yung mas maganda yung plano ng Diyos. Kaya yung theology, kaparaan ng tao. Ilalagay ka lang yan, makasalanan ka kasi. Kaya doon ka pupunta. Lagi hong nabuhay ako sa mundo. Lagi hong meron tinatawag na advancement. Kahit saan. Elementary. Pupunta ka na sa high school. Kakalis ka. Dati na sa PLDT, telephone na kami. Karoon na ng digital. Hindi na tumanda sa operator. Cellphone na lang, wala pa yung operator. May AI na dito sa atin, wala na ang pag-asenso. Kung ano yung nandun, yun na lang yun ang pinakatama. Lahat ng papasok ng iba, mali. Kaya ako, ganito, sabi ko ni Man Monroe, galit ang Diyos sa religion. Kasi nag-i-stack up ka na, doon ka na lang. Yun lang tama sa'yo. Ano po ba? Paano po naman natin makukuha na? Yung mas maganda, kung meron mong mabuting balita, sabi ko lang mga Amerikano, why will you settle for good if there are better things? Why will you settle for better things? There are best things. Di ba, ganun lang tayo Ayaw ko na siya na kayo, ganun lang kayo. Sinanganak kayo, ganyan na lang. Hindi, mamamatay na ako, ganyan na lang. Ngayon ano yung Diyos natin, hindi yung ganun yun. Binuumuksan lang yung puso pag iniisip natin sa mas mabuting kahagaya. Kaya ako wala akong reliyon. Na magtuturo kayo ng reliyon, kayo magaling sa akin, dadaanan mo kayo. May pakikita ko mas mabuti, mas maganda, mas tanggap-tanggap, at dapat na ipalaganap. Talagang natin ang Panginoon. Tingnan po natin yung mas matibay, siguradong paraan ng kaligtasan. Hindi lang po yung pagtanggap. Hindi lang po sila membro. Sila po ay may ABC. Ano yung ABC? Assurance, burden, commitment. Kaya kung may ganyan tayo, pakikilala rin ng Panginoon ng commitment yan. Kanya. May commitment po si Lord sa lahat ng binigay na Ama sa Kanya. Sabi niya, lahat kung dinadalangin ko, hindi ang sanglibutan.
Ano? Lahat tayo nanalangin kay Lord eh. Si Lord na nanalangin din. Isa lang yung prayer niya. Sabi niya, Ama, dinadalangin ko lahat ng binigay mo sa akin sapagkat sila'y sa'yo. Biro mo yan. May pinagpipray si Lord. Kaya kung talagang mahal si Lord, mahal yung buhay niyo, kaya natin kasama tayo sa binigay ng Ama sa Panginoon. Kasi grabe na tayo yun. Ay meron pa siyang napakagandang request. Kung ito lang yung verse na gamitin natin, siguradong kasali na tayo sa rapture. O sabi ng Panginoon, Ama, nais kong makasama ang lahat ng binigay mo sa akin, no? Upang makita nila ang kaluwalhatian na binigay mo sa akin. Ano ang tawag doon? Ang tawag ko doon, petition. Ano yung sa atin? Competition. Patamaan. Sino ang mas maganda, sino mas tama, sino mas marami. Darating na ang Panginoon eh. Pag nagko-competition pa tayo, natidelay. Yung petition niya. May petition ako ni Lord. Gusto niya na tayong kunin. Nasa relihiyon pa rin tayo. Competition pa rin yung ating pinapresent. Ito yung kailangan kung gusto niyo maligtas. Kailan kasali kayo sa iglesia. Merong itong iglesia ang Panginoon doon sa Book of Revelation. Dapat ito ngayon yan ang pinag-aaralan, Book of Revelation. Very timely. At yan yung panghuli. Yan yung pinakamahalaga ang makita natin doon. Merong iglesia, ito ho yung mensahe para sa lahat ng iglesia, kasama ng iglesia natin. Sabi ho ng Revelation 2:11, kung may pandinig kayo, no? Bukas yung ating spiritual ears, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Pero delikado yung tao tumanggapan. Nadaya sila nung tinatawag natin apostasy. Kailangan may iglesia ka kasi nga yung iglesia sa Panginoon yun eh. Ba? Anong iglesia yan? Sabi mo dyan, ang magtatagumpay, sabi ng Espiritu sa mga iglesia, ang magtatagumpay hindi magdaranas ng pangalawang kamatayan. Ano yung pangalawang kamatayan? Yung kinakatakot natin. Yun ang dahilan, bakit natin tinatanggal si Lord? Ang linaw niya, ang mga duwag, mga taksil. Isahin ko naman kompleto. Subalit malagim ang kasasapitan ng maduwag, mga taksil, mga nagtapasasa sa suklam-suklam na kahalayan, mga mamamatay tao, mga mapakiatid, mga mangkukulam, mga sumasamba, Diyos-Diyusan, sa lahat ng sinungaling. Maring hindi ka nakukulam, o kaya hindi ka sumasamba, ay hindi ka lang sinungaling. Wala tayong kandidato dyan eh. Kaya nga, patatagupin mo si Kristo para mawala na. Wala na yung parusa doon na isang sinungaling lang. Masali ka lang dyan. Pero sabi ko, pag kayo nasa iglesia, ang sabi doon, kung may pandinig kayo, dingin nyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ano yung mga tao, magkaiba po yun. Yung mga nasa iglesia, sa Panginoon yan. Yung mga tao, wala pa. Ano mo sinabi? Ang magtatagumpay. Hindi mo maliligtas. Ulitin ko yan, nililino ko. Ang magtatagumpay ay hindi magdaranas ng pangalawang kamatayan.
Paano natin matindang magtatagumpay tayo? Yung pala yung hinahanap, hindi yung mag-iisip, tatanda ka mo kayo. Ay, mapunta sa impyerno, magtulog sa Canada o mapunta sa Iraq. Ayaw mo dyan. O ito, pakinggan nyo maigi ito Pahayag 21:7. Magkatabi lang mo yun. Yung dagat-dagatan nasa 8, ito nasa 7. Ito ang kakamtan ng magtatagumpay. Ano ba? Ano ang kakamtan? At ako'y magiging Diyos niya, siya naman magiging anak ko. Pero ay tagumpay. Hindi ka alipin. Hindi ka lang nagpapakabait hanggang masiraan ng bait. Hindi simpa ka dahil sa takot. Wala na yung takot na puro assurance na yung naririnig mo. Ligtas ka na kapatid. Wala na yung takot sa'yo. Hindi ka na magsisimpa. Pag nagka-problema ka na lang, kasakit ka na, dami mo ng utang, sisimpa ka ulit. Ano ang ibig sabihin? Yung binabasa natin. Ang gusto ko ng Diyos, hindi tayo maligtas lang. Tayo lang may gusto nun. Gusto ko ng Panginoon, magtatagumpay tayo. Ano ang dahilan? Bakit kumakatok ang Panginoon? Revelation 3:20. Hindi na ho yan Narito ko sa labas ng pintuan, kumakatok. Sino mang magbubukas ng kanyang puso o pinto, ako'y papasok. I-equate na yan ang mga Masyano. Kaligtasan nyo, papasok siya. Kaligtasan mo. Tayo papasok sa kanya. Di ba, basta nakapasok lang. Bakit mo papasok ang Panginoon? Ngayon, sa 21 ang linaw. Ang magtatagumpay ay uupong katabi ko sa aking luglugan. Kung paano ako nagtagumpay, nakaupo ngayon sa tabi ng aking ama. Ako nadaya, talaga tagal ko nadaya Sa kapakita sa iyo yung panganib, qualified ka naman doon. Tatakutin ka ngayon. Kailan tanggapin mo si Kristo para maligtas ka? Di sabi ni Kristo, gusto niyang pumasok sa katawan sa atin. Pero hindi kaligtas ang dala niya. Gusto niya magtatagumpay. Marami mo din sa atin. Ang ugalian sa pareho ko very nag-iisa lang. Diba? Ang karamong mo dami. Hindi pa nakikita. Bukod sa Diablo, nandiyan yung radiation, nandiyan yung acid, nandiyan yung toxic, nandiyan yung bombay. Lahat siya, paano mo pagtatagumpay yan? Sasamahan ka niya. Siya nga mo yung overcomer At hindi niya gustong magtagumpay siya. Ang gusto niya tayo ay more than overcomers. Tatagumpay din tayo. Amin ba? Kung sino sa inyo nasiyahan na pinanganak, wala na. Kailangan magtagumpay. Ano gagawin mo magulang? Pag-iipon mo, naghanap buhay yan. Pag-aaralin ka. Pero alipin ka. Hindi na ka doon sa bahay. Wala, pagagalitan ka lang ng pagagalitan. Meron ba kayong anak na inaalipin nyo? Wala maglabaan. Alas 10 na. Ang gano'n pero sa iglesia, ganon. Fasting ka. Magganito ka. Humayo ka. Kasi huwi na ng treatment.
eh. Yun ang puntasyon na tinanim sa atin, na tinanggap natin. Personal Lord and Savior. At hindi tayo makalis doon. Kasi yun lang ang binigay. Okay lang sa atin, hindi naman tayo nagpakahirap. Basta tinanggap lang natin, walang kahirap-hirap. Tinilala mo lang masalanan ka, malay na siguro sa kasalanan mo, ligtas ka na, magsipa ka na. Okay naman mo yun. Kaya pa paano? Paano tuloy-tuloy? Bisa gusto lang natin maraming problema eh. Papakabay na tayo. Pero maraming dumarating. No? Na hindi natin gusto. Siguro gawa ng diablo. Eh ang baby, hindi pa natuturuan na makipagdigma. Kaya hindi ka wala, kilalabahan naman nila. Diablo, lamayan ka. Dahil mo nilalabahan. Diablo, ikaw ang magbanlaw. Ako maglalaba, ikaw ang magbanlaw. Napakahirap po yung kalagayan ng Kristyano. Kasi akala natin yun na yun. Hindi ang talagang hinahanap ng Kristo, hinahanap ng Ama. John 1:12, datapwa ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap, nanalig, sumampalataya. Eh anong gawa? Binigyan ng kapangyarihan maging anak ng Diyos. Pagkatapos niya, nakita niya yan ang gusto, kalawang ko ng Diyos, gagawa ko ang Diyos sa verse 13. Sabi niya, ang pagiging anak nila, hindi buhat sa tako, hindi buhat sa aral, hindi buhat sa doktrina, kundi buhat sa Diyos. Napakahirap ko naman. Walang kaunahan. Napakahirap mo, kahit sa literal lang pagnayan. Ikaw na yung pinakamaganda, ikaw pa yung pinakamabuti. Hindi ka man anak. Ikaw na yung pinakasalbahe. Anak ka, papaluin ka lang. Pero hindi ka na itatakbi. Katulad ng prodigal son. Kinuha niya na yan. Tapos nilustay niya. Bumalik siya. Totoo ang tatay niya. Binihisan pa siya. Nagalit ngayon yung isang kapatid. Sabi niya, Ama, bakit yung anak mo yan? Inubos lahat yung kayamanan mo. Pinaganda mo. Samantalang ako. Hindi pinaganda. Dalawa ko yung anak. Yung natauhan, lumayas, alibugha. Saka yung isa, hindi pa natatauhan. Righteous pa rin siya. Righteous ang alam niya. Wala akong ginagawa masama. Dapat ako gantipalaan mo. Bakit yung nag-gustay na lahat ng yaman? Hindi lang ginatipalaan. Amen ba? Kaya ano gusto natin? Sa darating niyang Panginoon. Ito pa rin ba tayo? Puro ligtas lang? Mukhang wala akong kausap. Tulog na ata. Ulitin natin ha. Ito yung number dapat ipangaral ngayon. Revelation 3:21. Ang magtatagumpay, uupo katabi ko kung saan ako'y nagtagumpay. Eh kung nag-rapture ngayon, paglabas natin yung alaunang rapture na. Kaya naman nag-rapture eh, ganda si Praka. Kung mga ginawa mo, sinuhos sa'yo nakapagdala na ng kaluluwa. Hindi ka mo na kukunin. Hindi mo kapahiya ka dun eh. Eh hindi mo yung unang kukunin. Ang kukunin mga anak. Kaya may nagawa na, o wala pa. So napabilang na dun sa anak. Baka hindi nyo kaya tanggapin yan. Hindi tayo sa hindi lang maliligtas ha. Paano kung siya na mananatiling ligtas?
Sa tatlo, Satanas, sanglibutan, sa sarili. Ang ating assumption, ligtas na tayo yun. Ito pa yung power, SSS. Pagkatapos, isasama ka sa lubos na ililigtas sa malapit ng pagbabalik ng Panginoon. Lagi na nga ako tayo tumatangkap kaya sabi na, Pastor, nagpas ka bang tumanggap sa Panginoon? Nagpas na ng 3 po. Sabi sa akin, nagpas ka na. Nagpas ka na sa langit, 3 mo langit na rin. Ito, pakinggan mo ito, para sa akin, yung pinakmahalagang verse ngayon. 1 John 5:1. Whosoever believe that Jesus is the Messiah is born of God. Hindi personal Lord and Savior. Messiah. Ang trabaho ko ng Messiah, iligtas lahat. Salamat ko may nasamahan ako ng Messianic. Mga Kristyano, pero Messianic. Hindi nila si Kristo, hindi personal Lord and Savior. Messianic siya, ang Messiah siya. Sinilang siya para iligtas yung bayan ng Diyos. Yun o yung mga totoo. Born of God. Sila o yung pwede itong mga Messiah, believer of Jesus as the Messiah is born of God. Ano yung number 1 katangian nila? Loved God and loved the children born of Him. Ang inabot na natin ito, ito kasi kailangan sa ulit panahon. Takes out na. Para sa akin, takes out na yung salvation by grace. Hindi na tayo dapat doon. Elementary mo yun eh. Dapat tayo ay papunta na sa college. Ano ba yung 12? Ano ba yung sinasabi? Grade 12? Grade 13? Ano na tayo? Papunta na tayo sa college, sa graduation. Si Kristo, hindi personal Lord and Savior. Kahit o yung mga alagad niya noon, walang nangangarap si Lord, tanggapin mo personal Lord and Savior. Wala. Messiah sila, lahat sila Messiah ang hinihintay na tagapagligtas. Mapagligtas ng Messiah, marami. Ito, ang number 1 requirement, pag kayo ay isinilang ng Diyos. 1 John 3:16. Dito natin nakikilala ang tunay na pananampalataya. Hindi ba? Mawawa ko yung puro faith eh. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inalay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Natuwa po ba yan? Ano ang gagawin natin? Bilang matotoong anak ng Diyos, nakalaya na sa relihiyon, Kimutitid yung utak, yung isip. Saan na lang yung pinaniniwalaan? Ngayon, pag pumapayag, bukas ang puso mo, natanggapin mo na lahat. Ito yung hinahanap. Nigay, inalay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Dapat din natin ialay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Wala ako dito eh. May ibang napunta dito, debate nga abutin sa atin. Mauubusan dito eh. Mga Kristyano dito. Pag-ibig na akong hinahanap eh. Hindi hinahanap kung ano yung reliyon, dala mong aral, puro. Kaya ito yung last verse ko. 1 Peter 1:7. Walang tinatangi ang Diyos. Pinahalga niya ang bawat isa ayon sa mga ginagawa nito. Habang tinawag ninyo siyang Ama, galang ninyo siya. Habang kayo'y nabubuhay. Verse 14. Bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos. Huwag ang masasamang hilig tulad ng ginagawa ninyo
nung kayo'y wala pang tunay na pangunawa. Hindi lang mo yung aral ng Panginoon. Relasyon. So ito po yung kaligtasan, no? Yung unang-unang, yung page 1 din sabi ko, yan o yung kaligtasan ayon sa kasalanan. Ito sinasabi natin page 2, kaligtasan ayon sa kaugnayan. Hindi mo tayo lumipat dyan, hindi tayo matibay. Kasi sa kasalanan ka lang yan ang tinitingnan mo eh. Hindi mo, wala ako kung alam ng Krisyano. Matapos tumanggap kay Kristo, hindi na nagkasala, hindi na nagsinungaling, hindi na nagalit, hindi na nalungkot. Pero kaugnayan, iba, matibay mo. Yan o ngayon, ang dapat natin pangawakan, pangaral, palaganapin. Kasi yan ang pangako ng Diyos eh. Pag ininig mo siya, bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Yan ang tatlo. Hindi buhay na walang hanggan na hinahanap natin kaligtasan. Sabi ho ng John 17:3, ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala mo ang iisa at tunay na Diyos at ang kanyang sinugo. Tayo po, kalahati lang yung buhay na walang hanggan natin. Bakit ko sinabi? Kasi sa sinugo lang tayo nakakonsentrate. Eh, buhay na walang hanggan, nakakonsentrate sa Ama. Kailangan makilala mo yung Ama. Siya yung umiibig sa'yo. Siya yung nagbigay ng buhay at bigyan ka ng bagong buhay at mayroong kahariang nakalaan sa'yo sa atin. Tapos may kayamanan nandoon. Pagkatapos, pag ikaw ay sumampalataya, kinilala mo si Kristo, anak ng Diyos na buhay, ano ang gagawin niya? Lalagyan ka niya ng Espiritu at yung kapangyarihan ng Diyos mag-iingat sa'yo. Hindi lang linggo. Lahat ng oras, lahat ng araw, kasama yung kapangyarihan ng Diyos. Hanggang sa bumalik ang Panginoon, nasa Kanya na. Bakit? Sa lakong dahilan, meron kang kaugnayan. Meron kang relasyon. At ang relasyon natin sa Kanya, hindi alipin, hindi maglilingkod, anak. Lalo-lalo na yung mga magulang. Ano ba yung anak? Wala na ho yung buhay ng magulang, nasa anak na lang. Yung hindi ho sinasabi. Para sa mabuting balita. Ay kung lahat ngayon ay tumayo, maamit po tayo isa sa mga inawit natin. Sana ho na intindihan niyo yung pinagsisigawan ko dito. Kahit na wala na akong ipit. Ipit na nga yung isip ko. Kahit mag-ipit ko sa taslan. Oh, to Jesus, I surrender all. To Him I freely give. I will never trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Ang sabi ko na Revelation 7:13, ginanong ako ng isa sa matatanda, sino ang mga taong nakadamit ng puti? Saan sila nanggaling? Sabi ko, hindi ko po alam.
tugon ko, kayo ang nakakaalam. Ang sinabi niya, ato na yung anghel sa amin, sila ang mga nagtagumpay. Sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero kanilang damit. Kaya pag may nangaral pa sa inyo ng maligtas, hindi naman mali. Ibig sabihin, gusto nila kayong maiwan. Pero pag mayroong nangaral na dapat na tayong magtagumpay, hindi lang si pastor, hindi lang kung sino-sino, lahat tayo dapat nang magtagumpay. Natanggapin ako natin si Kristo. Kasi ang gusto ko ng Panginoon, hindi ka lang maligtas. Ayaw ay magtatagumpay. Lahat mo natin ating mamamay. Dadalangin ko kayo. Salamat po, Panginoon, na ngayon kong mabuhay, na hindi mo sasiyangin. Pagkat ang kalooban mo ang pinakamabuti. Alisin mo na kami, Panginoon, sa unawa ng relihiyon, pamamaraan ng tao. Pakita mo sa amin at matanggap namin ang kaparaanan mo, ang kalooban mo. Kahit malinaw na sinabi mo, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, papasok sa area ng langit, hindi yun lamang gumagawa ng iyong kalooban. Ang kalooban mo po, Panginoon, hindi pang tao, hindi pang relihiyon. Kalooban mo kami maging mga anak ng Diyos. Nagkatulad kami ng tunay na anak ng Diyos. Magpalayo po ang bawat isa. Gawin mo nga po ang ating pananampalataya nasa ganyang pundasyon mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Lahat po ng anak ng Diyos nagsabi ng Amen. Tuloy na natin sa lahat. Amen. Nawa po ay pinagpala tayo ng salita ng Diyos sa umagang ito. At ngayon po ay pagpalain natin ang gawain ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pagbibigay. Magbigay po tayo ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Amen? At habang may umaawit, ay pwede na po tayong magbigay.
tayo ay manalangin. Ama na kapangyarihan sa lahat. Lord, maraming salamat sa araw-araw. Lord, patuloy po kami lumalapit sa iyo at tatakbuhan at sumusunod. Lord, sa tayo sa kapatid mo, ikaw po ang panalangin. Sa hindi ay hindi mo nabigay. Lord, huwag mo na ako tapos bigyan mo pa ng trabaho. Sa hindi mo makapagbigay ko sa iyo. Para po magamit sa simbahan. Ito po nalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayo nakaupo at mayroon po tayong Holy Communion. Tinatawagan ko si Pastor Ben para tayo paunahan. Amen. Napakagandang tanghali sa puso ng kaibigan ng Diyos. At tunay nga napakabuti niya sa atin. At damang-dama natin yung awiting ay surrender all. Ang sabi kasi ng Biblia, kung gusto natin na talagang katanggap sa Diyos ang ating ginagawa tungkol dito sa Holy Communion natin, dapat malinis po ang ating buhay. Gusto ko sana na awitin ulit natin yung I surrender all pagkatapos yung ipapanalangin natin ito. And after this, yun naman na awitin na tinapay ng buhay. Pwede mo ba tayong tumayo? Hallelujah. Kantayin mo muna natin yung I surrender all para habang
itong aming mga dalangin at pagsasama. Narito po ang inyong mga anak at patuloy na sumusunod sa inyong kalooban. Nagkatipon po kami upang alalahanin ang Panginoong Jesucristo ang nag-alay ng kanyang buhay upang ihandog sa isang katauhan. Ama namin Diyos, pinili po namin ang inyong bendisyon sa aming nangangaking tinapay, simbolo ng katawan ng Panginoong Jesucristo at inumin ang sasalo, tanda ng katubusan at bagong tipan. Basbasan po ninyo kami at basbasan po ninyo kami sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At atin pong aawitin ang tinapay ng buhay. At habang tayo maawit, maaari na hindi mawahangin ito. At sinabi, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Kaibigan. Matapos maghapon, lumapot siya ng saro at sinabi, ang saro ito ang bagong tipan na pinatitibay ng aking buho. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo bilang pag-alala sa akin. Yes, hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa katagumpayan ng aming Panginoon sa araw na ito. At kami po ay lubos-lubos mong natutuwa sapagkat hindi mo pinatubayan ang aming gawain ito. Mas masal po rin kami lahat sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen.
Ayun. Mayroon po tayong, yung gawain po natin ay mag-start na sa umaga. Mayroon pong practice yung mga music ministry. 8 hanggang 9:30. Tapos mayroon po tayong Bible study sa pinag-mungunahan ni Sister Bing, 9:30. At ang mag-start ng ating gawain ay 10 o'clock po. At pag Saturday po, mayroon kaming prayer meeting, 6 o'clock. Nais pong pumunta ay nandito lang po kami. At mamaya po, mayroon po tayong potluck. Huwag muna tayong uwi dahil may konting groupings. Sandali lang po at saka mayroon po tayong kainan mamaya. Yun. Ano pa po? Isang rupees po, huwag na po sana masyadong tagal. Tapos mag-antayan tayo na hindi yung isang group kumain na, tapos naiwan yung mga lalaki. Yan. Kung may nagugutom po, may pinapay doon habang nag-lesson. Ayan. Kahit 20 to 30 minutes lang, tapos sabay-sabay tayo na. Then, tinatawagan ko si Pastor Rod para sa pangwakas na panalangin. Bukod sa pangwakas na panalangin, meron lang akong isang special announcement na matagal ko na po itong nire-request kay Lord na tayo magkaroon dito ng tinatawag ng mission school, hindi yung Bible school. Ang mission school natin, itong sinasabi ko kanina, paano natin dadalhin yung mensahe na kailangan magtagumpay, hindi lang maligtas. Isa lang mo yung naging disciple ko, si Brother Enton, namatay pa. Ano yun yan? Ngayon, kung kayo ay may time, Miyerkules, 6 o'clock. Garaw tayo dito. Merong tuition fee. Kasi pag walang tuition fee, hindi yung nag-aaral eh. Ang tuition fee, 20 pesos. Yun yung ibibili natin ng merienda. Biskwit. Ano pa? Kasi pag wala akong bayad yung libre, walang value eh. Yan yung sa peso in-offer sa atin, walang bayad. Pag nahirapan ka na, hindi tao na. Yan o, hindi ko Sunday. Sunday? May trabaho kasi. Oo. Pwede Sunday afternoon. Pwede ba kayo afternoon? Sige o, mas maganda yun. Kung meron kayo sa Diyos na gano'n. Kaya lang baka tumagal, bakit ayaw nyo tumagal. Pwede na rin usapan sa Sunday na darating. Kasi mga kapatid, gusto ko hong makita nyo yung burden nilagay sa akin ni Lord. Matindi talaga. Kung hindi nyo ako tulungan, kawawa naman ako. Gusto ko kasama, may kasama ako, kasi ganun talaga eh. Si Lord dumating din eh, hindi nag-iisa nag-aanap siya nung Baga-aaral lang po natin, hindi na itinag-aralan sa Bible school o isang school. Bago ito, preparation sa pagbabalik ng Panginoon. Kasi ang tinuro lang kasi sa atin, tanggapin mo lang ni Kristo, tapos natin. Kaya handa natin yung pagbabalik ni Kristo, kasi ang babalikan niya, mga anak ng Diyos. Tayo po natin tumayo. Thank you.
tagumpay.